Dinapitan ako. Sabi sa akin, Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kapit mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiiwan ka pang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Yung salitang People's Congress, sinabi ko na ito. Di ba, Banyera, sinabi ko na doon sa San Jose del Monte, huwag natin gamitin ang salitang Congress. Kasi ang Congress, pag mga tao natin, mga kababayan natin, pag sinabi mo Congress, agad-agad pumapasok sa kanila, kurakot, flood control cost, flood control budget, nakawan. Kaya kung natin nagiging Congress, dito tayo Congress, dito tayo mga kawatan. Kaya sabi ko, ang dapat gamitin natin, either People's Movement o People's Coalition. Huwag natin gamitin Congress kasi kayo, sa bahay-bahay nyo, pag nakarinig kayo ng Congress, magnanakaw ito si Congressman. Magnanakaw ito si Senator. O, gusto ba ninyo na tayo rin maging kurakot? Kaya huwag natin gamitin yung Congress kumari. People's Movement or People's Coalition. At kaya ako nandito, mga minamahal ko mga kababayan dito sa 5th District, hindi para magsalita. Nandito ako para makinig sa inyo. Ano ba nasa sa loob ninyo? Ano sa tingin nyo nangyayari sa ating bansa? Pumapayag ba kayo na itong isang nagmamariwana sa umaga at nagko-cocaine sa gabi ay manatili sa kanyang pwesto? Dapat malaman niya yan. Hindi nakakarating sa kanya yan eh. Kasi ang pinapakinggan niya yung lukaret. Sabi ni Vic Rodriguez, yung lukaret na spokesperson, si Glenn Lucaret. Puro kasinungalingan, kasinungalingan. Bilo mo, inanaw niya, sabi niya, si Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, resign out of delicadeza. Yan, ang sinabi niya, di ba? Pero nung tinanong si Bersamin, hindi naman ako nag-resign. Di halatang nagsinungaling yung si Lucaret na yun. Yun. Kaya, ayaw mga minamahal ko taga 5th District. Alam mo nung ako'y nakatira dyan sa may... Ano bang lugar yung Brad? Dyan sa may Philip Nesto. Anong lugar yan? Batasan. Nakatira ko dyan. Itong lugar na ito, wala pa nun eh. Wala pa. Wala ko nakikita ng tao dito. Puro dalahin, mangga, gano'n. Ngayon, after how many years? After 1986 to 2025, after 50 years, ito na, pinunaran na. Kaya kayo mga minamahal kong taga-Delphi 5th District, tingnan niyo mabuti ang nangyayari sa ating bansa. Kami, nandito lang kami para makinig sa inyo. Kayo ang dapat maghatol. Kayo mag-decide kami. Makikinig lang sa inyo. Kung kailangan nyo lang ng konting payo, we are willing to give you the advice. Payo na gusto ninyo. Pero ang importante, dapat kayo ang pakinggan namin. Kaya ako nandito para alam ko ang nasa sa puso ng bawat kababayan natin dito sa 5th District. Hello, si Senator Raul, si Senator JB, ay pagdating panahon, kung maging senator man sila, pero huwag kayong mag-senator. Senator ang tawag dyan eh. Senator. Gusto ba ninyo matawagan ng senator o congressman? Ang pangit kayo ng pagkakilala ng ating bayan sa mga miyembro ng Kongreso.
sa House of Representatives at sa Senado. Walang ibang iniisip ng ating mga kababayan kundi kurakot, nakawan, katakot-takot. Naging congressman ako eh. Nung 13th Congress up to 2016, naging congressman ako. Alam niyo ang budget namin? For one semester, 70 million ang binibigay sa amin sa Congress. 70 million, one semester yan, 6 months. Ang daming project na na-implement namin. Pero ngayon, anak ng patin, milyon. Pagkatapos wala ng project. Hindi naman pumupunta sa taong bayan, pumupunta sa bulsa. Hindi ko alam paano magkasya yung bulsa nila sa bilyon-bilyon. Alam niyo na, banggit kanina ni Senator Raul, binanggit niya na naging membro din ako sa kay BBM. Naging chairman ako ng MECO. Okay. Pero nung malapit ng eleksyon, dinapitan ako. Sabi sa akin, Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion ang inalok sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kasi nag-stay ako ng Davao ng 1972 hanggang 1997. Kaya po, kalahating Isabelenyo, kalahating Davaoenyo. At alam nila na aktibo ako hanggang ngayon sa Davao. So sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Nung una, akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digong. Sabi ko, bumira naman kayo. Barkada ko yan, 1964 pa. Magkasama kami ng Davao ng 3 taon. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos ipapalaban ako ipapalaban yun sa kanya. Hindi. Kabila, hindi. Hindi si Digong kalaban ko. Eh sino? Si Congressman Ungab ng 3rd District. Sabi ko, di parehas din. Kasi si Ungab, tao niya ni Duterte. Di pala ko nalililabanan si Duterte. Sabi ko ganun. Saka, ang tagal ko lang nawala sa Davao. Hindi na bale, sabi sa akin. Tanggapin mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 million, may maiwan ka pang 900 million, manalo ka na. Pero sabi sa akin, kung sakaling matalo ka, hindi problema. Hintayin mo after 1 year, i-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Sabi ko, pasensya na po. Kasi unang-una kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman ako maraming maleta. Sabi ng misis ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi ko, bakit mali? Saan natin lalagay sa bahay? Dahil liit ng bahay natin, maglalagay ka ng 1 billion pesos. Alam niyo, 1 billion ay 1,000 billion. Sos Mario Jose, saan mo ilalagay yan sa bahay? Baka makita ng mga katulong namin. Kaya, sabi ng misis ko, Daddy, huwag na huwag mong tanggapin. Sabi ko, Mami, hindi na ako kailangan magsabihan. Hindi ko magagawa yan. Yun ang dahilan kung bakit ako tinanggal agad sa MECO. Dahil hindi ako tumakbo. Kaya mga tinawag yung 5th District, gaya na sinabi ko, nandito kami. Ewan ko kung kayo nandito para magsalita. Pero dapat kayo ang pakinggan namin. Ano ba nasa sa loob ninyo? Alam ko marami kang nasa isip. Nahiya na kayo magsabi. Pero ito ang pagkakataon na sabihin nyo sa amin kung ano ang gusto nyo mangyari. Ano ang tingin nyo sa ating kalagayan ngayon. Sobrang nakawan. Taknang pating. Never in my wildest dream na ang isang congressman ay magnanakaw ng 2 billion. Yung anak ng presidente tumatanggap ng 2 billion ay napulis ko.
ewan ko anong mangyayari sa ating bansa. Puro nakawan, katakot-takot na nakawan. Kaya mga minamahal kong taga-district, nasa inyo ang power. Kayo ang power, kayo ang kapangyarihan. Gamitin nyo yan at ipakita sa mga congressman, senator at mga magnanakaw na membro ng cabinet na kayong taong bayan ay hindi papayag na manatili ang pagnanakaw sa ating gobyerno at hindi sa lahat, hindi tayo papayag na ang leader ay isang bangalan. Salamat po. Maraming salamat at magandang